Nagdadalawang isip man pero pumayag ako nun. Pinapasok ko sa silid ko yung babae. Nasa gilid lamang si Salin. Mamumutawi na sa bibig niya ang dapat malaman ng babae nun kasi ang tagal kong magsalita eh. Nakatitig lang ako dun sa buntis hanggang sa nagbuntong hininga ko at tinanggal ko yung stethoscope. Maging ang uniforme kong puti. Tinanggal ko din. Nakakasual na lang ako. Inusog ko ang upuan patungo sa babae at hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Mrs., kung sa ibang doktor ka nagpasuri, isipin lang na normal lang yan. Na kailangan ipahinga at baka masyado kang stress. Resetahan ka ng mga gamot at bitamina. Pero dahil sa akong nakahawak sa'yo at ginusto mo din ito, sasabihin ko yung nangyari sa'yo. Inaaswang ka. Dagdag ko pa ay kailangan nitong mapigilan dahil nga nalalagay na sa delikadong sitwasyon itong babae. Hanggang sa sumagot yon. Wala naman umanong aswang sa syudad. Papanong inaaswang siya nun? Tsaka hindi daw siya naniniwala sa ganon. Napuna pa nga ako eh. Ako daw itong doktor tapos ako pang naniniwala sa katatakutan. Dito na sumabat si Salin. Nakasimangot pa ito tapos nanilisik ang mga mata. Sinabi ni Salin na bukod umano sa pagiging doktor, may lahi ako manggagamot. Kilala umano niya ako. 2 karunungan ang hawak ko. Siyensya at kababalagan. Tinanong niya ang babae na kung nagkakamali daw ba ako sa sinasabi ko. At nung hindi ito makasagot, tinanong na lamang ito ni Salin kung saan nakatira. Mautal-utal itong buntis na si Rana. May gustong sasabihin pero hindi mapakawala na malinaw. Palipat-lipat pa ito ng tingin sa akin tapos tumingala kay Salin. Ang titig na Salin ay parang gusto nang pumatay ng tao. Hanggang sa sinabi ng babae na taga-Kanluran siya banda. Kilalang kilala ang lugar na ito dahil dito dinadala ang mga preso. Bali mula doon ay nasa bukid pa ng konti. Pero maraming mga pasilidad din dito dahil nga maunlad talagang Cebu noon pa man. Sinabi ni Salin na sasamahan daw namin ang babae noon. Kinalabit ko siya at binulungan. Sabi ko ano bang nakain niya? Tama na yung pagpapaalam sa sitwasyon pero yung manghimasok, parang mali ata yun. Pero tinitigan niya lang ako. Hindi ko alam kung bakit hindi na ako makapagsalita noon. Sumang-ayon na lamang ako kahit walang pagtugon. Sumama kami sa babae. Taxi ang sinakyan namin. Ang mag-ina ay nasa harapan habang kaming dalawa noon ni Salin para bang nagtatampuhan sa likuran. Magkalayo kaming dalawa. Nang makarating na kami, madilim na. Nasa looban ng tirahan nila. Maliit lamang yon pero gawa sa konkreto. Sinalubong pa kami ng asawa na tila ba nakainom pa yon. Halata sa mukha tapos amoy alak. Medyo off ang ugali. Kung makatitig sa amin ni Salin para ba kung sino. Mukala ulo hanggang paa ba naman yun eh. Nakamanggas na ako nun tapos nakashort. Si Salin naman ay hindi ako makalingon sa kanya ng diretsyo. Sexy siya nun eh. Nagsalita na si Rana. Sinabihan nito ang asawa na tutulong daw kami noon dahil inaaswang umano siya. Tumawa ng tumawa ang asawa nito. Ang sarap dapugin ng muka. Yung pagtawa pa nito may kakaibang pahiwatig eh. Siguro nasa isip na kalokohan ang sinasabi ng kabiyak. Pangalanan natin itong Samuel. Malit na tao. Siniko ko nga si Salin at sinabihan ko tong sipain ko kaya to. Sinabi ni Salin na mainit umano ang ulo ko masyado. Iwasan ko umano lalo't gabi na. Mamaya, maging aswang na lang ako bigla. Saglit akong napatulala. Tama siya. Kasi nga kalmado lang naman ako pero sa mga puntong ito ay mainit na yung ulo ko. Ilang mga sandali ay pinapasok kami ng bahay pero pinili ko na doon na lang ako sa labas. May tambayan naman dito na ang likod ay isang kanal. Kanal yon sa babuyan. Hindi talaga maganda ang amoy doon pero tinitiis ko lang. Pumasok si Salin sa loob. Nakikita ko siya. Para bang may hinahanap ito at panay tingala. At lumabas sa bahay.
Inaalam ko na mga sandaling yun ng lugar. May aswang nga. Ramdam na ramdam ko yun. Kahit may amoy doon ng dumi ng baboy, naaamoy ko rin ang aswang. Bakas ito na mula sa dura. May tinatawag din mga pambulag. Biyasa ang aswang doon. Siguro, matagal na itong nananalasa eh. Kaya ko din namang gawin ng ganun pero kailangan ko pang matutunan ito. Hindi likas sa aswang ang abilidad na ganun. May mga dapat din itong mapag-aralan na magmumula naman sa mga magulang o sa mga nakakataas na aswang. Tingin ko pa, 2 ang aswang dun sa lugar na yon. Lumapit sa akin si Salin at sinabing magpalipas daw kami ng gabi doon. Kako naman sa kanya saan kami matutulog pero ayon dito, wala umanong matutulog sa amin. 2 ang aswang at alam ko umano naramdam ko rin ito. Nagulat ako syempre. Yung hinala ko kasing yun din ang hinihinala ni Salin. Ibig sabihin lamang nito, bihasa talaga itong sekretarya ko. Nagmungkahi ako kay Salin na bumili kami ng makakain. Dagdag ko pa sa kanya. Kumakalam ng sikmura ko. Pero tumanggi ito. Ayon sa kanya ay mas maganda umano. Mas madali umanong mahuli ang aswang. Pipitsugin lang naman umano ang mga yon. Hindi umano ang isang katulad ko na may lakas ng 10 tao. Teka, isasabong mo ako? Walang hiya ka. Ito pala yung tulong na gusto mong mangyari. Gutom na talaga ako at umiinit na yung katawan ko. Etong tenga ko nagpapantig na. Yung tipong umiinit na din tapos nangingilabot na ako sa katawan. Dama ko na ang paggalawan ng mga balahibo ko. Si Salin nagtungo sa likod ng bahay at sobrang tagal nagbalik. Nabagot ako kung kaya naman nagtungo na din ako doon. Ang pamilya, nasa may loob. Naabisuhan na ito ni Salin kung kaya't maagang nakasarang pintuan. Bintana lamang ang bukas doon, na pumapabor naman sa bulwagan ng bahay. Bali may ilaw kasi sa may tuggaran. Sa natatandaan ko ay mga 8:00 na yon. Marami kaming mga timang na nakasakay noon sa duyan. May kahoy na mahaba at ang magkabilang dulo nito ay may tali na nakasabit naman sa malaking puno ng madre kakao. Nung nagsisimula ng bumilis ang pagkabog ng dibdib ko, bigla na lang tumayo si Salin. Hinatak niya ako. Hindi ko alam pero dinala niya ako sa may puno ng madre kakao noon. Pinasandal ako nito at tinukod niya ang mga kamay niya sa punong yon. Bali sa gitna ng mga kamay niya, dibdib ko na. Inilapit pa ang mukha na animoy hahalikan ako at may titig itong parang nangaakit sa akin. Tinanong ko siya kung ano na bang gagawin niya sa akin noon. Ang sama na talaga ng tumatakbo sa isipan ko. Yung init sa katawan ko, hindi na ito yung tipong init sa pagiging aswang eh. Sa kabila pa ng mga sinabi kong yon, inilapit pa niya ng gusto ang kanyang mukha. Nagkaumpugan ng mga ilong naming dalawa. Ang bawat mga mata namin noon ay nakapako sa isa't isa. Anong ginagawa mo? Salina, bata pa ako. Sinabi ni Salina na titigan ko lang daw siya. Amuyin ko umano yung samuyo niya. Pakiramdaman siya. Huwag dito. May mga tao dyan sa bahay oh. Sandali, teka, ba't mo ako sinampal? Sinampal ako ng pagkalutong-lutong tapos dumistansya ito sa akin. Hindi man lang ito nagsalita. Naglakad patungo sa harap ng bahay. Napatulala talaga ako noon. Nagmistula akong kandila na nakatirik sa gilid ng puno. Ano ba't ang sakit ha? Nababaliw na ba to? Matapos kong magbalik sa wisyo noon ay sinundan ko siya. Naroroon ito sa may bulwagan ng bakuran. Balidaanan na ito palabas ng looban. Nakatalikod siya tapos hindi gumagalaw. Pupunahin ko sana at tatanungin sa kung anong nangyari dito. Pero bigla niyang dinakma ang bibig ko. Binusalan ako noon at sinabing huwag akong maingay. Makiramdam umano ako sa paligid.
dahil naroroon ang nilalang. Kanina ko pa nararamdaman yung aswang pero hindi lumalapit. Ang tanong lang sa akin ngayon, ano yung kanina? Parang gagahasain mo na ako eh. Tinitigan ako nito sa mga mata. Wala daw akong alam sa kung anong ginawa niya. Pero sasabihin niya daw ito sa akin. Umaandar na daw ang sumpong ko. Pinigilan niya yun ng hindi pa oras. Inilalayo niya ang atensyon ko sa nararamdaman ko sa katawan. Yun lang umano. Wala daw siyang planong iba. Ano-ano o manong pumapasok sa isipan ko noon. Kahalayan. Hindi ako nakapagsalita. Nakatitig lamang ako sa kanya na mukhang anganga. Tama naman. Nawala yung kakaibang pahiwatig sa katawan ko. Pero papanong alam niya yon? Papanong mabilis siyang nakaisip ng paraan para pundihin yon? At sa ganun pa talaga. Kay Sir Seth, kung kayo ang nasa sitwasyon ko, anong naiisip niyo? Diba ganun din? Ang sabi niya sa akin ay nakatambay umano sa labas sa mga aswang. Dalawa ito ayon sa kanyang pagsisiyasat. Hindi ako kabado sa kapwa aswang kahit hindi ka pa kauri. Mas kabado ako dito sa sekretarya ko. Hindi ako nagsalita. Naglakad akong patungong labasan. Simpleng lakad lang yon. Kunwari bibili pa ako ng yosi, tapos isang soft drinks. Hanggang sa nakita ko na yung mga inilalang na ito. Isang matandang babae at isang binata na, wari ko ba mas matanda lang ako ng ilang mga taon. Gumilid ako sa tindahan. Nasa tapat sila banda nakatambay. Bali ang tindahang ito nasa gilid lang mismo ng bukana ng loobang yon. Aswang talaga. Amoy na amoy ko sila. Hindi ko alam kung nararamdaman ba nila ako pero parang alam nila eh. Imposibleng hindi. Sinubukan kong tumawid. Tumabi sa dalawang ito. Tinitigan ako ng binata habang itong matandang babae naglakad yun palayo. Ang sigarilyo noon ay nasa bibig ko lang kahit walang sindi. Hanggang sa maya-maya pa nagsalita ang lalaki. Alam niyo ba kung anong sinabi nito? Gulat na gulat ako noon na para talaga akong matatawa. Kaibigan, kami ang nauna. Huwag mo namang kaming singitan. Maghanap ka lang ng mabibiktima mo. Ibigay mo na sa amin ng tita ko to. Ayun, alam niyang aswang ako. Pero napagkamalan pa akong makikihati o makikiagaw sa biktima nila. Nagpipigil lang talaga ako noon pero sa kabila ng lahat ay hindi ko ito kinibuan. Tahimik lamang ako at walang ipinapakitang reaksyon na natitinag o nababahala. Hanggang sa muling nagsalita itong lalaki. Kapag hindi daw ako nakinig, mapipilitan daw siyang tablahin ako. Papatayin daw ako noon. Bigla pa akong siniko tapos pinandilatan ng mga mata. Kalmado pa rin ang tingin ko sa kanya. Hanggang sa umalis na ito. Wag daw nila akong maabutan na naroroon pa rin dahil kapag nangyari yun, iba na daw ang bubungad sa akin. Hindi pa rin ako nagsasalita. Inaasar ko kasi yun eh. Ilang mga sandali ay nakita kong kinakawayan na ako ni Salin. Pero hindi ko siya pinapansin. Hanggang sa nakita kong kamao na itong nakasenya sa akin at nanlilisik ang mga mata niya. Walang ano-anong mabilis akong naglakad noon patungo sa kanya. Ang sabi nito, bakit daw ganun ako? Tinabihan ko pa daw yung mga aswang. Ano ba daw yung bala ko? Makikipagkuntsaba ba umano ako? Sabi ko naman hindi nga ako kumibo na magsalita yung lalaki. Basta pinakiramdaman ko lang tsaka huwag siyang mag-alala dahil hindi ako masamang aswang. Tatay ko lang ang masama kahit kalahati tao kalahati aswang ito. Tama kayo Sir Seth ng narinig. Masama ang tatay ko. Kahit anong puna noon ng nanay pero matigas ang ulo. Kamuntikan na nga itong madali ng mga sundalo ng Sir Seth eh. Maya ka ba namang may inaswang tapos ang gilid ng bahay ng inaswang? Kampo ng mga sundalo. Walang inamin sa akin si tatay na may napatay na siyang tao pero hindi ako naniniwala sa kanya. Sa asal niyang yun na sobrang agresibo malamang
hindi na mabilang ang nabiktima niya. Hindi nga lang nababalita kasi nga, ang binibiktima talaga mga kagiliw ay yung mga taong wala ng pag-asa sa buhay. Yung may mga sakit na. Yun ang inaaswang ng tatay. Pinapalala niyang sakit at kung minsan, yung mga dayo, naaakalain mong nakidnap lang o hindi naman kaya yung mga batang gumagala sa gabi. Kapag nawala mga yan, paniguradong kung hindi nakidnap, inaswang. Napagkamalan ba naman ako ng walang hiya na aswangin ko daw yung buntis dito? Na wag daw ako manghimasok kasi sila daw yung nakauna. Matatawa na ako kanina eh. Ikaw naman panay silip, wala ka bang tiwala sa akin? Sinabi ni Salina na wala daw siyang tiwala sa akin noon. Sino ba daw magtitiwala na kung tutuusin ay mas hayok pa umano ako sa dugo kumpara doon sa mga umaaswang dito? Malaman niya lamang umano na may ginagawa akong kalokohan. Mayayari talaga umano ako noon. Napapailing lang ako noon. May ganyan ba kayo? Pinagkakatiwalaan niyo yung tao tapos pwedeng ito pa yung pumatay sa inyo. Partida, sekretarya ko ito. Pero walang sinasanto. Hinila niya yung kamay ko. Ginuyod niya ako hanggang doon sa may liblib. Sinabi nito sa akin na abangan daw namin doon ang mga aswang. Doon daw kasi dumadaan ang mga ito. Bali sa kaliwang pati ng bahay yon. Puros kakahuyan doon. Sa unahan na ito ng babuyan na sobrang baho at wala man lamang nakapagreklamo sa perwisyong dinudulot nito. Biglang nagubad ng damit si Salin. Napamura ako at hindi nakagalaw. Nakapanloob na lang siya. Tinabingi ko ng konti ang ulo ko nang pumabor ang mukha ko noon sa madilim na bahagi pero yung mga mata ko nakagilid sa kanya. Hindi ko alam kung bakit nagubad ito ng damit pang itaas. Nakapaldan lang siya. Tatanungin ko sana kaso bigla namang sinabit ito ang damit sa isang mababang puno sabay dampot ng mga lupa at paligo sa kanyang katawan. Kako anong ginagawa niya? Ang sabi nito ay tinatago lang daw niya ang kanyang sarili. Wala siyang alam sa pamamaraan ng sabulag. Lokal na diskarte lamang umano ang nakagawian niya. Ang lupa ang isa sa pinakamabisang taktika para linlangin ang isang aswang. Malilin lang nga nito yung mga hayop dahil matatapunan daw nitong samyu sa katawan ng tao. Kung sa bagay, sa dungis ba naman niyang yun talagang wala mag-iisip sa kanya na naroroon siya. Lalo na yung mga aswang na ginagamit ang matalas na pandaman nito at pang-amoy. Sinabi ni Salin na paparating na ang mga yon. Ituon ko mano ang atensyon ko sa lugar. Hindi niya umano nakikita sa akin ng pagiging porsigidong makatulong. Chilaks daw ako. Buhay umano ang ililigtas namin. 2 buhay ng tao. Isang babae at isang sanggol sa sinapupunan niya. Sabi ko naman sa kanya ay alam ko ang nangyari. Ramdam ko. Pero kung umasta siya ay para bang hibang. Nagbungkahi si Salina hanggat maaari umano ay mag-anyong aswang na ako. Lilinlangin niya ang mga kalaban nun. Lalansingin ang daanan nito tapos ako daw ang bubungad. Walang ano-ano'y ginawa ko yon. Dito ko namalayan na mabilis lang pala. Hindi katulad nung unang nangyari sa akin na may kung ano-ano akong nararamdaman. Naging focus lamang ako noon tapos ginagalit ko ang sarili ko. Kasabay naman dyan ang pag-iisip ng sariwang dugo. Bigla na lamang akong tinubuan ng balahibo. Hindi naman makapal. Yung mga ordinaryong balahibo ko lang ito pero tumubo nga lang yon. Dama ko noon ang init na ng katawan ko. Hindi ko na hinipo ang mukha ko gawa ng alam ko naman ang postura ko. Si Sally ay tumakbo ng mabilis na hindi ko alam kung saan patungo. Lalansihin niya umano ang nilalang at ako ang babagat. Sumunod naman ako noon at syempre naroroon na ang bilis. Malakas kumabog ang dibdib ko. Ni ultimong daloy ng dugo ko sa katawan. Damang-dama ko. Napapansin ko na ang presensya ng aswang na lumalapit. Pahintu-hintu ito at nakatuon ang atensyon nito sa nililikang alingasngas ni Salin.
Pero habang nangyayari yun, dama ko ang anghang sa balat ko. Nagpapakawala na ng mga kung anong talandro itong dalaga. Kaya ganon. Salong-salo ko talaga noon ang buong talandro dahil nga nakabuntot lang ako sa kanya. Hanggang sa hindi ko na natiis ito kung kaya naman imbis na sundan ko pa, binagat ko na lang ang dalawang yon. Kahit gaano kadilim, Sir Seth, malinaw sa mga mata ko ang paligid nun. Dalawang klase pang aswang. Ang isa ay nasa itaas ng mga puno, habang ang isa naman ay gumagapang sa lupa na nasa anyong baboy. Nagulat ako kasi nga bukod sa mga nag-iibang anyo, kaya ding mag-anyong hayop na mga yon. Ang dugo ko kasi ay isang uri lang ng pagpapalit anyo. Kung ano ang lumabas na halimaw ay yun na talaga. Hinabol ko itong gumagapang. Ang liksi. Dumaan pa talaga sa kawayanan yon. Dama ko ang pagkapunit-punit ng balat ko nun. Natanggal pa ang damit ko. Napunit at naiwan. Nakahubad pang itaas na lamang ako tapos ang hapdi ng balat ko. Gawa ng may tama ito ng talandro. Tapos may tama din ng tinik ng kawayan. Itong tinik ng kawayan, lala o makamandag ito. Kung masakit ito sa tao, mas lalo na sa mga aswang. Hanggang sa naabutan ko ito. At sakto talagang kakapalit lang nito sa anyong aswang. Hindi na ito baboy, kundi aswang na tao ang postura. Gumulong-gulong kami noon at habang nangyayari ito, sakal-sakal ko ang nilalang at sabi ko sa kanya, hindi ko sila inaagawan ng biktima. Binabantayan ko ang biktima nila para hindi sila makalapit dito. Ang simura ko nun, hinahatak. Para bang gusto kong isubo ang ulo ng buo ng animal na yon. Hanggang sa naipit ito at doon ko na dinaganan at walang ano-anong kinagat kaagad ang leeg niya. Winasiwas ko ito hanggang sa mabali ang leeg at tuluyang mawalan ng buhay. Kasabay nun, ang dugo, walang sayang. Dumiretso ito sa lalamunan ko. Sinipsip ko ang dugo niya. Hanggang sa magsawa ako at saka ko palang dinukot ang atay. Yung atay, Sir Seth, ang paborito naming pagkain. Kahit ano pa yun, basta atay. Nagpapahaba ito ng buhay ng katulad namin. Tinabi ko lang sa isang banda ang labi noon at umalis na. Habang naglalakad ako at hinahanap ang isa, kinakain ko ang napakasarap na atay noon. Ramdam na ramdam ko noon ang linamnam mula sa dulo ng dila ko hanggang sa lalamunan. Napakabango pa. Sarap na sarap ako noon. Naiisip kong balikan na lamang yung labi dahil babaunin ko talaga yung puso noon pa uwi. Hanggang sa nakita ko ang isa sa nilalang na nasa ibabaw pa rin ng puno. Si Sally naman ay umaatres ito na makita ko sa ganung anyo. Nagtaka ako sa kanya na parang takot na takot. Hanggang sa sinabi nito na iba daw ang anyo ko sa mga puntong ito. Lumaki ako. Akala niya ayun lang nakita niya sa opisina pero parang dumoble umano ang laki ko noon. Tiningnan ko ang magkabilang balikat ko. Parang normal lang. Wala akong napapansing kakaiba. Siguro si Salin lang. Dahil siya naman ang nakatingin sa akin ng buo. Hanggang sa yung aswang na nasa ibabaw ay umatungal na para bang pumalahaw ng iyak. Ito na yung matandang babae. Nakakapit ito sa dulo na hindi mo aakalaing kaya niyang kumapit doon. Malit na tangkay lang yun. Mantakin nyo. Anong klaseng kababalagan yun? Hanggang sa bigla na lamang itong lumundag at rinig ko kung saan siya patungo. Ang nagiging batayan ko lamang noon ay ang mga kaskas sa gitaas. Ang sabi ni Salin, huwag ko na raw yun patatakasin. Yes, ma'am. Hindi ko talaga yung pakakawalan. May iba nga tayo, Salina. Parang nagmukha na ako dito na utusan ah. Sinabi ni Salina na wag na ako magreklamo. At kumilos na ako nun. Tumango ako nun. Kung tutuusin, pwede ko naman siyang iwan talaga eh. Yung tipong pupunta ako sa malayo para iwas sa mga gagawin niya sa akin. Kung namarkahan niya ako ay mahihirapan naman siyang hanapin ako.
Isa pa, hindi gaanong mabisa ang proseso niya kapag nakatawid na ako ng dagat. Maliban na lamang kapag mangkukulam itong babaeng ito. Nasa tingin ko naman ay hindi. Doon pa lang sa lupa ang ginamit niyang pagtago eh. Ibig sabihin na hindi pa nito gamay o kabisado ang ibang karunungan. Pero bakit natatakot ako sa kanya? Bakit yung titig niya ay natitinag ako nun? Nakapamewang pa ito na animoy siyang amo. Naabutan ko ang isang aswang. Malaki siya tingnan sa malayo pero nang malapitan ko ito, dugyuting matanda na may napakapangit na mukha. Mas pangit pa ako sa kanya sa anyong aswang, Sir Seth. Pero masagwa ang mukha nito. Basta matanda. Nakadagan lamang ako sa kanya. Wala na kasi itong matawirang puno noong malapit na sa kalsada. Kaya naabutan ko talaga nung lumundag na sa lupa. Rektang dakma na parabang manika lang. Sabay angat sa kanya tapos pinangdilatan ko siya ng mga mata. Umiiyak itong matandang ito na wag daw siyang papatayin. Na may pinapalaki siyang mga pamangkin. Mga aswang din umano yun pero sana'y maiintindihan ko daw ang kalagayan nila. Dahil bagamat ibang uri ako pero katulad lang din nila akong kampo ng dilim. Pero sa likod ng mga sinabi niya, hinampas ko siya sa lupa. Yung tipong kung mabubuhay man pero malaki ang pinsala sa katawan. Iniwan ko siya doon malapit sa kalsada. Sinabihan ko ito na kung kaya niyang umuwi sa ganong estado, mabubuhay siya. Dahil kapag hindi ay aabutin siya ng umaga at tiyak pagkakaguluhan ng mga tao. Binalikan ko yung aswang na napatay ko. Gaya ng sinabi ko ay babaunin ko ang puso nito. Dinukot ko yun na parabang prutas at matapos nito ay iniwan na yung labi doon. Sinabi ko na lamang kay Salina na abisuhan ng pamilya na patay na ang aswang. Sila na ang maghanap ng paraan para may libing ito. Total ay nasaan yung aswang naman ang labi at hindi na sila magtataka. Nagreklamo si Salina. Wika pa nito ay iligpit na lamang daw yon pero dahil nga malakas na mag-alaska ang babae, gumanti ito at hindi ko siya pinansin. Para mga bata kami nun eh. Habang papalabas ako ng lugar ay nasaan yung tao na ako. Dala ko naman ang damit ko noon na napunit. Ito yung ginawa kong pamahid sa katawan ko. Tapos ibinalot ko ito sa puso ng aswang. Ang problema nga lang sa kung paano kami makakauwi nito. Nakahubad ako ng damit at malamang ako lang ang pagtitinginan ng mga tao sa daan at sa kailaliman pa ng gabi. Matagal nagpakita si Salin. Mga 1 oras yon. Sarado ng tindahan sa labas. Wala na rin mga tambay. Ako na lamang na animoy barumbadong dugyot. Dumating si Salin na basa ng buhok. May bitbit pa itong supot na may kung anong laman. Naligo daw pala siya. Yung labi, ang mag-asawa na daw ang bahala doon. Nagtinoo umano yung asawa ng buntis na si Rana, lalo na nang makita ang aswang na wala ng buhay. Nagtanong pa nga umano sa kung sino ang pumaslang. Sabi niya naman doon sa mag-asawa, yung doktor. Ano? Hindi mo naisip na pwede ako malantad? Alam mo ba yung ginawa ko doon? Kinuha ko yung atay at puso. Kinain ko. Napasuka si Salin. Suka na animoy walang mapaglagyan. Hindi ako nakakibo. Galit na galit itong si Salin. Inabutan niya ako ng bagong damit. Damit pala ng lalaking laman. Nakasimangot ang mukha niya at huwag ko na daw uulitin yon. Isipin ko daw ang pandidiri. Tao pa din daw yon kahit aswang. Ang di niya alam no na baon ko pang puso at hindi ko pa nakakain ito. Nakabalot yun sa pulit kong damit. Nabahala ako kasi nga baka may kung anong gawin ito kaya itinapon ko na lang sa may tambakan ng basura. Halos wala namang pinag-ibang puso ng baboy at tao. Hindi mapagkakamalan ito na galing sa tao tsaka pwedeng kainin ng aso yon. Taxi ang sinakyan namin noon na habang nasa biyahe. Etong driver ay nakasimangot ang muka. Tinitiis lamang siguro ang amoy sa katawan ko. Hindi ako maamoy o mabahong aswang pero yung pinatay ko, napakabaho nun.
Nang makarating kami ay lumabas ang driver tapos tumakbo sa isang banda at suka ng suka. Iniwan ko na nga lang ang pamasahe noon sa hood ng sasakyan niya. Dito nagsalita si Salin. Huwag daw akong kakain ng tao. Pagsisikapan niya umanong gawin ng lahat para hindi na ako makakain ng tao. Dapat ay sinabi ko daw sa kanya mga bala ko noon. Iniisip niya daw kasi napapatayin ko lang pero ibang nangyari. Mas higit pa umano doon. Sabi ko naman sa kanya ay hindi ko na kailangan ng payo niya. Hindi na rin naman na ako kakain ng tao. Yun lang dahil aswang naman yon. Pero sinabi nitong babae na wala daw siyang tiwala sa akin. Pagkatapos na nag-walkout ako Uwi na ako. Huwag mong sabihin na doon ka matutulog sa unit ko. Ang tanong niya sa akin, kung may reklamo ba umano ako noon. Napangiwi na talaga ako. Naisip ko na hindi ako lulubayan nito. May parte sa akin na nagsisisi pero may parte din na nagpapasalamat ako dahil naroroon siya. Dahil kung wala pa, malamang may mga napatay na ako mga inosente. Doon nga't sumama na talaga sa akin ito. Nahihiya tuloy ako noong kumilos sa loob ng kondo ko. Yung katiwala ko nasa babaan lang ng bahay nito. Sa mga kabayan sa gilid ng pasilidad ko nasaan ako nananahan. Bali, building yung kondo na yun tapos itong matandang babae. Tindera lamang ng kakan nito at ito ang pinagkakatiwalaan ko. Naroroon lang din naman sa malapit na katira tsaka mabait ito sa unang tingin ko pa lang. Pangalanan natin siyang Manang Berta. Nababahala ako noon at baka maabutan si Salin ni Manang Berta. Tiyak na may masasabi yon. Mabait ito pero may sa pagkamarites naman. Ang isang susi ay hawak ni Manang Berta. Labas-pasok lang ito sa silid ko. May tiwala ako sa matanda Ilang beses ko na kasi itong nilagyan ng pain na pera pero hindi talaga ginagalaw. Sa lamesa pa yan. Kung anong posisyon sa pagkalapag ko, ganun pa rin ito ng abutan ko. Sinisita pa ako nito kasi nga kung saan-saan ko na lamang daw nilalagay ang pera ko. Kung ibang tao lang daw ang makakita, malamang na dekot na. Parang nanay ko lang din ito, Sir Seth. Naging tagilid ang sitwasyon ko noon na nasa kondo na kasama si Salin. Maliban sa naiilang ako ay hindi naman pwedeng hindi ko siya bigyan ng space. Sa kwarto ko siya pinatulog. Ako ay nagmukhang alalay na doon sa sala na kabulagta. Walang banig. Mabuti na lamang at may carpet. Hindi naman pwedeng siya doon sa sala, di ba? Babae. Kinabukasan ay napasigaw si Manang Berta. Pagkabukas niya kasi ng pintuan, bumungad sa kanya itong si Salin na nakatapis ng tuwalya. Ako nun mahimbing pang natutulog Tapos walang paintaas. Nagising ako at mabilis na nagpaliwanag. Sabi ko hindi ko siya kaano-ano. Hindi ko siya karelasyon na walang nangyari sa amin. Nagtanong ba ako, Dok? Nagulat lang ako. Abay, matingnan nga ay. Abay, maganda itong dalagang ito. Matangkad. Ikaw, Dok, may kaanuhan ka na. Wala nga, Manang. Inahan ko na kayo. Bisita ko lang yan. Aalis yan dahil maaga pang trabaho niyan. Mamaya pa ako aalis. Nga pala may sinaing na, Manang. Pakilaban mo na lang yung mga damit ko sa banyo. Nalaglag ako kagabi sa kanal Sobrang dumi ko. Mabuti na lang at walang nakakita. Sinabi ko yun gawa ng sobrang bantot ng salwal ko maging yung damit na ipinasuot sa akin ni Salin. Himala namang hindi kumikibo si Salin nun. Ibinalik niya lang ang sinuot niyang damit tapos umalis na. Alam kong uuwi yun ng boarding house niya at saka papupunta sa ospital. Ay na nga, nagkita kami doon.